free. Ayan yan mga kababayan, screenshot nyo na lang ng pinaka-bongga or nandiyan po sa ating Boljakan Facebook page. Umiikot itong bangag na presidenteng ito mga kababayan kasi nga nakikita nila yung impact ng ating paghakbang bilang isang maisog o bilang mga darating ang presidenteng bangag. Pumunta kayo, suportahan natin. Hindi ka sila pupunta eh. The reason why kaya pumupunta itong ating mga kababayan dahil hikahos sila. Wala silang pambiling bigas, pambiling ulam, panggatas ng anak. You know, kapit sa patalim, ika nga. Kahit ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Paris, France, maakbang ng maisog, okay mga kababayan. Ang oras ay ganap ng actually, ang oras ay, ba't na nakalagay dito? Oy, Noel, nakalimutan mo yung time. Okay, but anyway, Saturday, June 8. Okay, ang telephone number na kukontakin ninyo is 33623-014015 or 33651-335-323. Ayan yan mga kababayan, screenshot nyo na lang ng pinaka-bongga or nandiyan po sa ating Boljakan Facebook page. Okay, mga palangga. So, napag-alaman natin na kaya talagang umiikot at ng parang trompo. Umiikot itong bangag na presidenteng ito, mga kababayan, kasi nga nakikita nila yung impact ng ating paghakbang bilang isang maisog o bilang mga maiisog na Pilipino. So ito yung inaano nila, yung kinakabahan, okay? Kinakabahan, kaya naman siya ay nagpapamudmod ng mga ayudang na pornada o mga ayudang hindi naman talaga nakakarating ng tama sa ating mga mamamayan. So the reason why, mga kababayan, kung titignan ninyo ang Facebook page ng bangag na Pangulo, alright, at ng kanyang asawa na kidnapper, smuggler, lahat na nga, nasa kanila na, ay kailangan pa nila magbayad ng bots, ng trolls, mag-hire ng firm, digital black ops firm, na kung saan binabayaran ng 5 million kada buwan. Dito pa lang po sa account ni Liza Marcos. Mga kababayan, open your neurons. Buksan niyo po ang inyong pag-iisip, buksan niyo ang inyong puso. Kung bang ang taong bayan ay satisfied at natutuwa sa ginagawa ng mag-asawang Bartek at Bangag, okay, Bartek, Liza at Bangag, kailangan pa ba nilang magbayad ng, kay Liza pa lang to, sa Facebook niya, ng 5 million kada buwan para mag-comment yung mga bots, automated comment, okay? AI generated para bigyan ng papuri si Liza Marcos. Kahit tignan ninyo, yung mga hindi pa narinig itong sinasabi ko, kahit tignan nyo ngayon yung Facebook page ni Liza, sa isang bots, ang comment is 5, 10. Actually, pinagbablock ko yun. Kasi yun ang mga kalaban natin. Ipagbablock nyo lahat yan. Kapag nakita nyo na bots, i-block nyo lahat, lalo na yung mga may Facebook page. Kasi makaka-apekto yun sa ating algorithm at sa engagement ng Facebook page. Kasi akala ng Facebook, you know, ikaw ang nag-hire ng AI generated para mag-comment sa iyong Facebook page. Siya nga itong si Liza Tanas, hindi niya alam na magkakaroon ng impact yan sa kanyang Facebook page. Siya nga, Bangag, Bartek siya siguro, kaya hindi niya iniisip yan. But ganun pa man, mga kababayan, kung totoong binoto siya, si Kuting, ng 31 million Filipinos na nakita natin noong 2022, pero pinasinungalingan niya ni Attorney Glenn Chong sa kadahilanan, siya mismo ay witness ng nakipagsabuatan si Liza Marcos at yung kanyang dalawang
technical guys na si Ivan Uy ng DICT Secretary at yung isa nga kaduda-duda pa ang pagkasawi nun kasi may mga reports na allegedly baka nalason o nilason. Okay. So yun na i-report sa atin. But ganun pa man, the reason why umiikot si Liza Tanas, si Coting, si Ngagba, si Tambaluslos at lahat ng kanyang mga alipores para magbigay nitong mga government aid na to o yung mga ayuda na hindi naman nakakarating sa mamamayan. Yung iba man, swerte ko, makakuha kayo ng 10,000. Yung iba naman ay nakita nyo sa video na nagba-viral ngayon, binawasan. But let's talk about that later. Pag-usapan muna natin kung bakit umiikot-ikot si Marcos Jr. para magbigay ng ayuda. Ito po ay napakasimple lang intindihin. Unang-una, 2025 election. Unang-una is bagsak ang rating niya. Doon pa lang sa Bohol, -8 siya doon. Di ba? Mga palangga, negative, hindi man lang zero. Negative. Okay? Then, iniikot niya yung mga probinsya na may mga malalaking number of voter may mga malalaking rehistradong botante. Okay? Yun ang iniikot nga nila ni Tambaluslos in preparation, again, sa election 2025 at pag-cover up sa pagbagsak ng kanyang popularity. Dahil sabi ko nga sa inyo, mga kapalangga, kung mataas ba ang kanyang popularidad, bakit kailangan pa magbayad ng bots? Bakit kailangan mag-hire si Liza ng firm? At si Marcos Jr., iba rin ang bots na, iba rin ang kay Liza. Wala pa yung kay Abalos, wala pa yung kay Tambaluslos. Imagine ninyo, pagpalagay mo na lang na ang bawat cabinet secretary ni Marcos Jr., particularly ito yung mga tatakbo sa 2025, kung magbabayad sila ng 5 million each. Okay? 5 million each. Kunyari sa 10, okay, na cabinet secretaries ni Kuting, doon pa lang sa black ops firm nila or digital firm para maghasik ng kasinungalingan o mga magko-comment, papuri sa kanila, that's already 15 million a month. So you do the math. So the reason, mga kababayan, ang ginagawa nila is early vote buying at to cover up ng kanyang popularity na sukang-suka na yung taong bayan. Okay? So ang ginagawa nila ni Marcos Jr. umiikot-ikot para impluwensyahan, linlangin, okay, akitin ang taong bayan dito sa mga ayudang ito na hindi naman nakakarating ng tama sa kanila. Ito po ay suhol, bayad sa ating mga kababayan dahil hindi naman pupunta ang mga tao doon sa plaza o kung saan man na, o kunyari, darating ang presidenteng bangag, pumunta kayo, suportahan natin. Hindi ka sila pupunta eh. The reason why kaya pumupunta itong ating mga kababayan, dahil hikahos sila. Wala silang pambiling bigas, pambiling ulam, panggatas ng anak. You know, kapit sa patalim, ika nga. Kahit naman sino sa atin, mga kababayan, kung wala tayong masaing, may nabalitaan ka, sabi ni barangay, pumunta ka doon, magpalista ka, at mamimigay ang bangag na presidente, kahit nabuwisit ka sa bangag na yon, pupunta ka para meron kang pangkain. Anyway, pera din naman ng bayan yan. 'Di ba? So mga palangga, etong mga early vote buying at pagbibigay nitong ayuda na ito ay, sabi nga natin, 'di ba, band-aid solution, 'di ba? Conditional, kumbaga may kondisyon silang inaano sa inyo, nilalatag. Okay? Ano yung kondisyon na yon? Mga kababayan, yung kondisyon na yon na itong komunidad na ito, like sa Davao, ano ang ginagawa nila? Kung tingnan, Davao de Oro, Davao del Norte. Unang-una, para makipagkompetensya sa mga Duterte at sa maisog rally na dinumog talaga ng mga Davaoenos noong January. So isa yun sa dahilan na nakipagkompetensya si Kuting dito sa mga komunidad na do para pwersahin din ang taong bayan na suportahan sila through this ayuda-ayuda na ito. It's like
This is sapilitan. Kasi sabi ko nga, kung wala pong ayudang involved, walang perang involved, manawagan yung mga hinayupak na yan, pumunta kayo sa plaza, darating si Satanas, di ba? Si Satanas at si Kuting at lahat ng mga kaalyado nilang mga salot sa bayan, wala pong pupunta dyan. So again, coercion ang tawag dyan. Pamimilit. At ginagamit nila itong pang-akit. Okay? And this is what? Bribery, corruption, at kung ano pang mga violation na ginagawa nitong mga bangag na ito. This is pre-election pangako na naman. Lulukuhin na naman kayo na ito, si bangag, nabigay na naman ng ganito ganyan. Pero sabi nga, temporary lamang yung solusyon na yun. At yun, conditional. Di ba? Anong ginagawa nila? Ng DSWD, karay-karay nila. Pupunta kayo dito, okay, para bibigyan namin kayo ng ayuda. Kung hindi kayo pupunta, wala kayong ayuda. Yan ba ang tamang pagbibigay ng aid, ng tulong sa ating mga kababayan na, okay, doon tayo sa plaza. Katulad ng ginawa nila sa Carino Grandstand. Diba? Remember nung sinabayan nila, tinapatan nila yung Maisog Rally, yung pinakaunang-una, yung kick-off party ni Kuting. Diba? Ganon din yung style nila. Kinontak nila yung mga barangay, nagpapirma ng mga tao, pumunta doon para bigyan doon, ikiklaim ang ayuda. So ano yan?